Okay, tatlo na, apat na. Okay, kita na sa taas. Sabay po nating basahin. Salitan po nating basahin. Ako po sa verse 1. Sundan niyo po sa verse number 2. How long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? Consider and hear me, O Lord, my God, light in my eyes, lest I sleep the sleep of death. Verse 5, But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. Verse 6 altogether, I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. Let's pray. O Father in heaven, we come to you this morning and we want to listen to thy word. Speak to our hearts, O God, and may you bless us. May the Holy Spirit, your Holy Spirit will help us this morning. And in Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Ready na po ba tayo makinig? Amen? Amen. Bilang pong tao, madami tayong mga tanong sa buhay. Questions in life. Minsan, may mga tanong tayo na dala ng emosyon natin. Kasi emotional being tayo. Natural po yun. Hindi natin alam kung ito ba ay tama o mali. Tamang tanong o maling tanong. Katulad ng maraming tao, tayo ding mga anak ng Diyos, kahit tayo ay Kristiyano na, meron tayong mga katanungan na nagiging dahilan para magduda tayo. Story time. Nag-enroll po ako sa isang program ulit, another field ng Master's Graduate School. Ang pangalan ng school ay Master in Apologetics. It's more about defending our faith. Paano natin ipagtatanggol yung ating pananampalataya. So, dun sa course, sa unang subject namin, kailangan namin makinig ng 6 na debate. At sa isang debate, merong tig-3 oras. Ngayon, merong isang debater, ang kalaban niya Muslim. Ang pangalan niya ay si Nabil Qureshi. Ang kanyang storya, ang debate it's about Muslim versus Christianity. Ano ang tama? Tawhid. Ibig sabihin ng tawhid, monotheism. 'Di ba sa Muslim, Allah, isa ang Diyos, mismong si Allah, walang persona. Pero sa Christianity, one God and yet 3 persons, Trinity. May debate sila. Si Nabil Qureshi, next slide natin, Ate Step. Ayan, next slide natin. Ayan siya. Si Nabil Qureshi, dati siyang Muslim, lumaki siyang Muslim, nag-aral ng pagka-Muslim, magaling sa Quran. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon na bago ang kanyang buhay. Tapos, napakagaling niya makipag-debate. Kumbaga, maraming akong debater na napanood, pero magaling siya mag-debate kasi alam na alam niya yung Islam. Pero alam nyo ba, dahil naging ganun kasi ako si pastor halimbawa kapag may nagustuhan akong isang kanta, lahat ng version niyan papakinggan ko. Pag meron akong isang taong nagustuhan, lalo na theologian, yung mga tinrabaho niya, yung sulat niya, titignan ko yan. Pero, nung tinignan ko yung buhay, ito yung nakakashock. Patay na pala siya. Siya ay disciple ni Ravi Zachariah. 34 years old. Tapos sinearch ko, bakit siya namatay? Ang galing din yung tao itong batang-bata, bakit siya namatay? Nagkaroon siya ng tinatawag na severe cancer, stomach cancer, na hindi na advanced stomach cancer, prognosis grim, wala nang solusyon. Kahit ano pang gawin, wala nang kagalingan. Ngayon, sa pag-aaral ko, napatanong ako, sabi ko, Lord, 34 years old, bakit mo naman siya kinuha agad? Marami pa sana siyang matutulungan. Marami pa sana siyang mabibless. Marami pa sana siyang kayang gawin para sa ministry. Lahat tayo napapatanong ng mga ganyang tanong. Hindi natin alam kung pagtatanong ba ng pagdududa, tamang tanong o maling tanong. Ngayong araw na po ito, isa sa pinakamalaking usapan sa mundo ng filosofiya, yung tinatawag nating the problem of evil. Kung merong Diyos, bakit may evil? If God, why there is so much evil in this world? At yan ay naging dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming atheists. For them, God exists, and if evil is also existing,
That is contradictory or contradicting. Hindi pa pwede. Kaya nagsettle na lang sila na walang Diyos. Mismong tayo, meron din tayong mga tanong. At kahit Kristiyano na tayo, ito yung mga tanong natin. Next slide, Ate Step. If God is good, bakit may mga inosenteng nasasaktan? If God is good, bakit may mga bata, mga burang edad, ganun nangyari sa kanilang buhay? Bakit sila nagdurusa? Kung ang Diyos ay mabait, bakit parang okay naman ako, I'm living His will, or I'm trying to please Him, pero bakit kapag may problema ko, tahimik siya sa mga oras na kailangan ko ang Diyos? Another one, if God is powerful, bakit hindi niya kayang pigilan yung masasama? Yan yung mga question. Bakit maraming korupsyon? Bakit may digmaan? Bakit may sakit? Bakit may gera? Bakit parang ang nananalo yung mali? Bakit yung mga masasama pag nag-business, boom? Ba't kapag tayo, manalulugi? Another one, if God is loving, kung talaga mapagmahal ang Diyos, bakit niya hinahayaan masaktan ako? Bakit niya agad, hindi niya agad inaayos lahat? Bakit parang ako lang ang may pasan ng mga bigat? Bakit nasa akin lahat ng pressure? And another question, na minsan ito din tanong natin, kung ang Diyos matuwid, kung ang Diyos just, bakit parang walang hustisya sa mundo? Bakit namamayagpag ang mga masasama? Bakit ang mga masasama, sila pa yung tilang masaya? Bakit ang nakukulong, yung mga maliliit lang na kurap? Bakit yung malalaki hindi? Bakit kung ang Diyos ay just, bakit may mga righteous, mabait naman sila pero nagdudusa sila? There are not questions sometimes of rebellion because sometimes, and a lot of times, ito ay questions of pain. Nadadala tayo ng emosyon. And the Bible does not ignore suffering. And God is not offended by our honest questions. In fact, si Job, sa Habakuk, sila David, tinatanong nila ang Diyos, Lord, bakit nangyayari sa akin to? And sometimes, sinasabi natin, maybe wala tayong pananampalataya. But faith is not the absence of questions. Now, since I surrendered my life to the Lord, minsan yung mga stories na maririnig mo, kumausap ka ng tao sa daan, gusto mo silang ipag-pray, sasabihin nila, at yung story ko, ganito, ganyan. Nagiging dahilan, sometimes, it breaks my heart. Grabe, ganito pa lang siya kamurang edad, pero ito na yung nangyari sa kanya. Yun yung realidad ng buhay. Kaya yung ngayong umaga, mga kapatid, ano ba yung mga dapat nating malaman? We were dealing, where is God when it hurts? The problem of pain, the problem of evil, and the problem of suffering. Kailangan nating malaman. Kailangan natin, pag nasasaktan tayo, ano yung gagawin natin? Kailangan maintindihan natin yung mga bagay na nangyayari sa atin. Now, let's answer this question. Nasaan ang Diyos kapag nasasaktan? But I want you to understand first the problem of evil, pain, and suffering. Ready na po ba tayo? And our first point. Unang kailangan nating malaman, evil exists because of sin, not because God is cruel. Can we read it all together? Ang kasamaan ay nag-exist dahil ito ay resulta ng kasalanan, hindi dahil ang Diyos ay masama o hindi dahil siya ang author ng kasalanan. Hindi siya ay may kagagawan ng lahat ng mga kandaletse-letsehang nangyayari sa mundo. God created the world and it's not just good but very good. No nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang tao, ang mga anghel, it was all good. Lahat maganda. But what happened? Pumasok ang kasamaan dahil nagkaroon ng kasalanan. Sapagkat tayo ay nagrebelde sa Diyos. At ang ating suffering is the result of fallen world. Please do remember that. Kung bakit tayo nagsasuffer, ito ay resulta dahil ang mundo natin ay nalugmok sa kasalanan. Hindi dahil nag-fail ang Diyos. In Genesis chapter 1, verse number 31, and God saw everything that He made, and behold, it was very good.
But in the Bible, we can see that sin entered and death by sin. Nagkaroon ng kamatayan, ng sakit, ng paghihinagpes dahil ito ay resulta ng kasalanan. Pinili ng unang nanay at tatay natin na hindi piliin ng Diyos. Now you cannot say, Pastor, kung ako si Eva, kung ako si Adan, hindi ganun ang gagawin ko. No, because the Bible tells us in Romans that the same material that was Adam was created is same material na meron tayo sapagkat nagmula lahat tayo kay Adam. Kaya tayo, we sin in Adam. Ganon at gaganon din yung mangyayari sa atin kung tayo po si Adan. That's why the Bible tells us that we sin in Adam. Bakit tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, tayo ay makasalanan na. And because of that, dahil pumasok ang kasalanan sa atin, ng tao, ng pagre-rebelde ng tao, sumuway sila sa Diyos. Ano po ang nangyari? Itong mundo ay naapektuhan. Kung bakit merong disasters, kung bakit merong bagyo, kung bakit merong lindol, kung bakit ang mundo natin ay nagkakaganto. Now, meron tayong mga cellphone or iPad. Let me tell you some illustration. Pag bumili ka ng gadget, perfect. Ibig sabihin, bago sa'yo ibigay yan, lalo na sa Apple, titignan nila kung may galos, lahat, whatever. Ang ganda, naka-box, talagang nakaselyo. Dumating ang time, habang ginagamit mo, syempre, dahil sa kapabayaan mo, kasama mo sa CR. O, di ba? Yan ang realidad ng buhay. Kahit sa CR, nagsiselfone. Kasama mo saan? Minsan, mahuhulog mo, minsan, mahihigaan mo, minsan, maupuan mo. Ngayon, pwede ka bang bumalik sa Apple or sa kung kanino mang supplier? Pwede ka bang bumalik dun sa company? Alam nyo, ang pangit ng product nyo. Kasi may basag na, may gas-gas na, sira na, ang dami ng bukol. No, you cannot do that. Pag bumili ka ng car brand new at nabangga mo yan, hindi ka pwedeng bumalik sa kasa at sabihin, dahil sa inyo kung bakit ito nabangga. No. When God created everything, and we choose not to choose God. We choose to rebel against God. At tapos sasabihin natin sa Diyos, Lord, bakit ganito? Kung totoo ka, bakit may kasamaan? No. Tayo ang pumili dahil ito ang resulta ng ating kasalanan. Nag-i-exist ang evil because that is the result of our sin. And we are all sinful creature. And for all have sinned and come short of the glory of God. Now, second. Ikalawa, basahin natin. Okay? All together, ready? Read. God allows suffering, but it also limits it. Now, we're answering this question. Nasaan ang Diyos kapag nasasaktan tayo? Minsan, iniisip natin, walang ginagawa ang Diyos. But you know what? In the Bible, sa book of Job, makikita mo na si Satan, gusto niya talagang i-destroy si Job. Pero anong sabi ng Panginoon? Nilalagyan ng Diyos ng limitation. Nilalagyan ng Diyos ng hangganan yung mga bagay na dapat gawin kay Job na gustong gawin ni Satanas. Mga kapatid, yung mga nangyayari sa buhay natin, minsan iniisip natin, walang ginagawa ang Diyos. Well, in fact, He's not doing something because He's limiting our circumstances upang makayanan natin, upang hindi talaga tayo mag-give up. Kumbaga, hindi niya binibigay yung load sa atin na talagang hindi natin kaya. He's limiting it. Kaya minsan merong comparison. Bakit ito ganito, mayaman? Bakit ito mahirap pero may middle pa? Pero sa middle may middle pa. Yung nakabike, gusto niya magkaroon ng motor. Yung nakamotor, gusto niya magkaroon ng sasakyan. Nakasasakyan, gusto niya magkaroon ng sports car. Yung naka-sports car, gusto niya magkaroon ng private jet plane. Bakit may ganon? Kasi nililimitahan ng Diyos yung mga sufferings na dumadaan sa ating buhay. And let me remind you that God's permission is not approval. Hindi ibig sabihin pinerceive or pinayaan ng Panginoon, approve ang Panginoon doon. Let me give you an example. Sa traffic light, sinabi ng traffic red. Alam natin na red, mag-stop tayo. Pero anong gagawin, Brother Roy? Hindi, may ano pa eh. Bago pa mag-red, may orange. Pero pag orange kasi, ang ibig sabihin kasi ng ibang tao, bibilisan. Hindi, mag-slow down.
Kasi ayun na rin ang konsepto ko, no? Pag tumatagal ka na mag-drive. Pag mag-orange, slow down. Ngayon, yung traffic light, hindi ka naman niya kayang pigilan. In your own choice, mag-go-go ka ba o hindi? Does it mean that the traffic system approves those reckless drivers? No. Because the law allows free will, but it does not condone sin. Sa parenting, may mga bagay tayo na ayaw natin gawin ng anak natin. Ano sasabihin natin? Okay, bahala ka. Pero hindi ibig sabihin, approve natin yun. Now, that's the heart of God. May mga bagay na gusto tayo. Merong permissive will si Lord. Sige, dahil gusto mo. Pero hindi ibig sabihin, approve ang Panginoon doon. Those circumstances in our life, bakit ka nagkakasakit? Bakit nangyayari sa atin to? Bakit may karamdaman? Remember that God allows suffering or wrong choices, but doesn't mean He approves those wrong things. God's silence is not absence. Hindi ibig sabihin, hindi natin maramdaman si Lord, hindi natin marinig yung kanyang tinig, hindi tayo nabe-bless sa preaching, hindi tayo na-encourage sa church, parang walang nangyayari sa mga problema natin. But let me tell you, marahil ang Diyos tahimik. Maybe He's quiet, but He's still present. Because silence does not mean He has abandoned us. Sometimes, God works in ways we cannot yet see. So what God is doing, He's limiting, nilalagyan niya ng hangganan yung mga bagay, inaalaw niya yung mga bagay na mangyari sa atin, and yet, nilalagyan niya ng hangganan. And number 3, are you still there mga kapatid? Let's read all together. 1, 2, 3, go. God uses suffering as a tool for transformation, not distraction. Mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga bagay na nagiging dahilan para masaktan tayo, yun din yung mga bagay para ma-shape tayo. What hurt us can also shape us. Ang galing ng Panginoon. Yung mga circumstances, hindi lang basta para i-break tayo, para ma-humble tayo, kundi para ma-transform tayo. But it doesn't mean na miniminize natin yung pain. Hindi natin alam kung ano yung mga nararamdaman ng bawat isang tao. Marahil mas mabigat yung nararamdaman mo sa nararamdaman nila. O hindi mo alam na mas mabigat pala yung pinagdadaanan nila. Sabi nga ng isang K-drama na pinapanood ko, bawat isang tao, meron dalang-dalang bato sa kanilang mga bulsa. Yung iba maliit, yung iba graba lang, yung iba malaking bato talaga. We don't know. But the Bible tells us, ulit-ulit, we memorize this verse, that all things work together for good to them that love God. Kung bakit hinayaan ng Diyos mangyari sa iyo yan, and at the same time, inallow niya, sometimes God allows what He hates to accomplish what He wants, to break us, pero dahil ang Diyos magaling, sovereign, ite-turn na yan yung distraction para ma-humble ka at para ma-transform tayo. Minsan may mga bagay na inaalis sa atin ng Diyos na nasasaktan tayo, pero magiging dahilan para mas mag-grow tayo. Because trials produce maturity. The Bible tells us in 2 Corinthians 4:17, light affliction, yung mga nararamdaman natin ngayon, it's just light compare sa glory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Remember na hindi lahat ng suffering ay kaya nating explain. May mga nararamdaman ka na hindi mo alam bakit mo nararamdaman yun. Kasi limited yung utak natin. Minsan tinatanong ko, wait lang, bakit parang hindi ako okay ngayon, hindi ako tinatamad? Check muna. Baka nauuhaw lang ako. Okay. Uminom na ako tubig, di pa rin ako okay. Baka nagugutom ako, kumain ako, hindi pa rin ako okay. Pumunta ka ng inasal, mag-halo-halo ka, masarap pa, okay na ako. Minsan gusto mo lang pala kumain ng masarap. Science yan eh. Chemicals. But no suffering is weighted in God's hand. Ito yung good news. Makinig kayo sa akin mga kapatid. Hindi mo man na-explain bakit nangyayari sa'yo yan, pero hindi yan wasted. Sa mata ng Diyos. Sa mata mo, parang, bakit ko kaya naranasan to? Hindi pala immune ang mga, kahit pala mabait ako, hindi pala ako immune sa mga gantong bagay. No. God allows what He hates to accomplish what He wants.
Now, bibilisan po natin to kasi hanggang point number 5 to eh. Andyan pa po tayo mga kapatid. Point number 4. Tama. Basahin natin lahat. Ready? Go. God did not remain distant from suffering. He entered our pain. Now, this is the heart of the sermon. Christianity is very unique. Bakit? Ang Diyos hindi siya nagstay sa heaven tapos inexplain niya, kasi nangyayari sa yan, kasi ganito. Or magpapadala siya ng messenger. Kaya nangyayari sa yan, sasabihin ng angel, kaya nangyayari sa yan, kasi ganito. No! Si Lord hindi lang umupo doon in eternity. Si Lord hindi siya outside ng time. Pero pumasok siya doon sa realm ng time. Why? He came down and suffered with us. Yung naranasan mo, naranasan ng Diyos. Walang bagay na naranasan natin na hindi naranasan ng Diyos. And yet, hindi siya nagkasala. Yung mga taong minahal mo, minsan yung taong pinagkatiwalaan mo, siya pa yung nag-traitor sa'yo. Siya pa yung sumaksak sa'yo patalikod. Do you think hindi naranasan ng Diyos? God experienced it all. Look at the disciples. After arrestuin si Jesus Christ, nagpulasan silang lahat. And Peter na nagsabi, Lord, over my dead body, mamamatay muna ako bago kanila makuha. Pero ano sabi ng Panginoon? Sa ikatlong pagtilaok ng manok, 3 beses mo akong pinagkaila. Jesus understand it all. So do you think hindi nararanasan ni Jesus Christ yung stress mo, yung depression mo? Naranasan niya lahat ng Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Kaya sabi ng Bible, Isaiah chapter 53 verse number 3, a man of sorrows and acquainted with grief. Ba? Tao na man of sorrows, title ni Jesus Christ yun. Kumbaga, yung buhay niya na pinagkaloob para sa atin, lahat ng mga kapighatian, read book of Isaiah chapter 53. He was acquainted with grief. Tayo minsan nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Naiintindihan ba ng Diyos yung pakiramdam natin? Yes. Nung namatay si John Lazarus, John 11:35, we know this verse, Jesus wept. Tumangis si Jesus, umiyak siya. In Hebrews, he is touched with our infirmities. Now, if you're asking this, nasaan ang Diyos kapag nasasaktan ako? And this is the answer. He was on the cross suffering for a broken world. Yung realm ng time, pumasok ang Diyos para maintindihan ka. At hindi lang yon, para ikaw at ako ay magkaroon ng katagumpayan sa buhay na to. Para mawakasan ang iyak, ang sakit, ang mga kung ano-ano pa mga negative things in our life. And that will lead us in our last point. Pero dito tayo magtatagal. Number 5, and let me read this to you. God does not always explain our pain, but He always offers hope. Ganda nito mga kapatid. Hindi palaging merong sagot sa mga katanungan natin, pero palaging merong pag-asa na ibinibigay ang Diyos. We don't have all the answers right now, but we have the future promises from our Father. Sapagkat ganun niya tayo kamahal. In the book of Revelation, God promised us that no more tears, wala nang pag-iyak, wala nang paghikbi, no more pain, wala nang karamdaman, wala nang sakit, no more death, wala nang kamatayan, wala nang paghihiwalay. The Bible tells us in Romans 8:18, present suffering not worthy to compare. Pag tayo ay namatay na, pag tayo kapiling na natin ng Diyos, malilimutan natin lahat ng mga bagay na nangyari natin dito sa mundo. Lahat ng kapighatian natin. Evil and suffering, let me remind you, are temporary. Panandalian lang yung nararamdaman mo. And God's justice and restoration are eternal. But someday, God will comfort us all. Kaya nga pag tayo namatayan, at alam natin, ang Panginoon ay niligtas ang taong to, kino-comfort siya ng Diyos doon sa kalangitan.
Hindi katulad sa mga Katoliko, pupunta muna sila doon sa limbo, tapos magkakaroon ng pakpak sa ulo. Kung ano, sa purgatorio, isusuka muna yung kasalanan nila. No. Kapag tayo namatay, tayo ay kinokomfort ng Panginoon sapagkat napakahirap mabuhay sa mundong ito. Now, what is the whole story of humanity? What is the good news? What is the plan of salvation? Next slide. Let me tell you, this is the good news. This is the answer for the problem of pain and suffering. God in eternity chose to create human beings in His own image and give them free will. Humanity rebelled against Him. And because of sin, came pain, sufferings, hurt, and every broken things that now marks our world. Sin not only broke us, it also placed us under God's righteous judgment. Yet God chose love. He chose to love us. He stepped into human history. God became like us, experienced life as we experience it, yet without sin, not even the smallest sin. He died on the cross, was buried, and rose again. And that is Jesus, and that is the gospel. And He promised us that He will come again. Dadating uli ang Panginoon. He will take us to Himself and finally free from all suffering, from pain, from sin, from hurt forever and ever. Amen. Now, let us summarize. Let us go back and answer this question again. Nasaan ang Diyos kapag tayo ay nasasaktan? Remember, ang Diyos hindi siya author ng pain, ng sin. He did not create suffering or evil. Hurt exists because of human rebellion in a broken world. Kung bakit tayo nasasaktan, not because God is unkind. And God does not prevent all pain, but He set boundaries. Naglagay siya ng limitasyon. At itong mga sakit na nararamdaman natin, it can shape us, refine us, and strengthen us. It can produce faith, patience, and Christ-likeness. At na-experience ng Diyos. Ito ang good news, yung mga na-experience natin. He is not a distant observer. He walked into our hurt. He bore it and conquered it. Even we don't understand kung bakit nangyayari, yung mga bagay na nangyayari sa atin. Bakit ka pinanganak ng ganyan? Bakit hindi ka masyadong maganda? God promises us a future free from suffering. And the ultimate answer to pain is this: hope in Jesus Christ and His return. Hindi absent ang Diyos kapag tayo ay nababalisa, nasasaktan. He is the reason we survive. The powers that limits it. The presence that transform it. The Savior who entered it and the hope that will end it. Sa madaling salita, mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan mong maunawaan na hindi siya ang dahilan ng lahat ng kalikuan, lahat ng kasalanan sa mundo. In His wisdom, ginawa din ng Panginoon na ma-shape tayo sa mga bagay na hindi natin gusto pero ikakabuti natin. Nasaan ang Diyos? Iniwan niya ang karangyaan ng langit upang ipadama sa atin na mahal niya tayo. Naranasan niya ang lahat ng sakit, more than pa sa lahat ng sakit na narasan natin. At hindi man natin maunawan lahat ng mga nangyari sa atin, we have hope in God. Now, balik tayo kay Nabil Qureshi. Sa paghahanap ko ng kanyang mga video, meron siyang yung mga last message niya bago siya mamatay. And it makes me cry a lot. Play natin, Ate Steph. Wait lang. Go, Ate Steph. Masyado malakas, sorry. Play mo lang. Yan. Okay. With terminal cancer, I've got stage 4 stomach cancer, a non-curable, non-treatable illness. And how do I get through this? How do I not point my finger at God and say, God, I'm preaching your word. I'm a minister of the gospel. I'm trying to live my life to please you, and you hit me with stomach cancer. How do I not do that? Because I remember the crucifixion of Jesus.
And I remember that there's no suffering that I can go through that's greater than what my God went through for me. A million times over, I would take this stomach cancer than have to be crucified. And imagine the creator of the universe being nailed to a cross by the very people he's coming to save. I mean, the very people he loves. And he's praying for them. Father, forgive them, for they know not what they do. This is the love of our God. This is the message of the gospel. That God is willing to suffer alongside us. He's willing to take our punishment, suffer on our behalf, and to go with him eternally. So we can be liberated from the law of death and enter into the gift of life. This is the gospel message. Okay. Sabi niya, I will take this cancer 1,000,000 times than to take what Jesus take on the cross. Brother and sister in Christ, hindi ko alam. I don't know what you're going through. Maybe lumaki tayo sa broken family. We don't experience na meron tayong kompletong pamilya. Maybe we experience broken relationships, financial struggles, meron tayong mga health problems, meron tayong loss of loved ones, or just the weight of disappointment, or anything. But the Bible tells us that God sees our pain, even when no one else does. The Bible tells us in Psalms 34 verse 18, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. And God is present with us, with you, me and you, kapag tayo ay nasasaktan. The Bible encourages us, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that go will with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. So mga kapatid, where is God when it hurts? There is Jesus. Lagi po natin kasama. Let's all stand up and let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, thank you for your word. Sometimes we have this honest question, not because we doubt you, but because we hurt a lot. At hindi man po namin alam minsan na naiintindihan yung sarili namin. We know na nakikita nyo po kami at hindi nyo lang kami nakikita kundi nauunawaan nyo po kami. Salamat po sa inyong mga salita na naipahayag. Salamat sa mga bersikulo na lumabas sa pulping ito. Naging dahilan upang kami ay may courage. We praise you, Father. Now, brother and sister in Christ, hindi ko alam kung ano po ang mga napagdadaanan natin.